Wakan nito si George at walang pagdadalawang isip na ibinalibag ito ni Sanya patungo sa malaking puno. Akmang babarilin ito ni Drago ng holy water. Ngunit maagap na hinawakan sinunggapan siya ni Sanya at ibinalibag din. Naging aswang na lumilipad si Marie at agad na dinampot ang nabitawang liquid gun ni Drago. Hinabol niya si Sanya na noon ay papatakas na. Natapatan ni Marie si Sanya at mabilis na itinutok ang holy water dito. Kahit nasukol na niya ito, nanatili pa ring napakabangis ni Sanya. Ang tingin niya kay Marie ay isang babaeng aswang na mahina. Sayang at hindi mo kasama ang pinsan at ang lalaking nauulol sa'yo. Pero di bale, pagkatapos kitang gutay-gutayin, sila naman, madali ko naman silang mahanap at mapapatay. Kung makakalusot ka sa akin at sa hawak ko, tayo lang naman dalawang orihinal na aswang, hindi ba Sanya? Magkaiba nga lang tayo. Ako ay mabait, ikaw ay taga-impyerno. Tayo lang dalawa ang dapat maglaban, wala nang iba. At pinasiritan agad ni Marie ng holy water ang pinuno ng mga masasamang lahi. Ang bilis nga lang nakailag ni Sanya. Naghahanda na si Sanya sa paglusob kahit hindi pa siya ganoon kalakas. Sa kabila nito, ang kanyang mga matatalas na pangil at mga kuko na pulang-pula pa ng mga dugo ay hindi na makapaghintay para dumurog at gumutay-gutay ng buhay. Marie, ang kaya lang na pumuksa kay Sanya ay ang banal na tubig sa simbahan. Pwede na yung holy water na nasa entradahan ng pinto ng simbahan. Paano mo nalaman ito, George? Dahil nabasa ko ito sa banal na aklat ni Lola. Ito ang ginagamit ng aking abuelo upang mapaslang ang masasamang aswang. Hindi kasi tayo makakahawak sa ibang pangontra, tulad na lang ng bawang. Nalalapnos din kasi ang balat natin. Naalala ko pang sabi niya kapag natamaan daw ang isang aswang na tulad natin, uusok umano ang balat nito na parang natutunaw. Titignan ko ang magagawa ko, George. Hahanap ako ng paraan kung paano ako makakakuha ng banal na tubig upang makatulong sa mga kalahi natin na naghahanap pa rin kay Sanya ngayon. Pupunta ako sa lugar na pinagdalhan sa kanya na nagresulta ng kamatayan ng marami. Sasamahan kita, Marie. Pag-isipan muna nating mabuti kung paano tayo makakalaban nang hindi tayo nadidehado. Dahil wala tayong kakamping mga mabubuting aswang sa lugar na yun. Hingin kaya natin ang tulong ng mga magulang ko at mga magulang mo. Mabuti pa nga, kakausapin ko rin sila upang matulungan nila tayo. Dumaan muna ang magpinsang Marie at George kay Drago. Mabuti na lang at hindi ito masyadong napuruhan nang sumalakay sa kanila ang mga masasamang aswang. Nang malaman nito ang plano ng magpinsan, may naisip din ito na makakatulong sa dalawa. Magdadala tayo ng mga taong makakatulong sa atin. May mga liquid guns ako dito. Pwedeng lagyan ng mga likidong lason at i-spray sa kaaway. Ang mga liquid guns na ito ang lalagyan natin ng holy water. Kasama ang mga taong tulad ko at mga companions nyo din. Sama-sama tayong haharap kay Sanya na may tamang armas para sa masamang aswang na yon. Natuwa si Marie sa narinig niya mula sa dating kasintahan. Salamat, Drago. Sa kabila ng nangyari, heto ka pa rin, nakahandang tumulong. Naluluhang saad ng dalaga. Hindi lamang mga magulang at mga kasamahan nila Drago at George ang kasama ni Marie. May mga kabataan ding kapitbahay ang sumama sa kanila na handang tumulong sa mga mabubuting aswang. Naging parang isang squad sila na handang magpakamatay, masugpo lang ang pinakamabangis na aswang sa kanilang lugar. Dala nila ang mga armas na pag-aari nila Drago. Bago sila tumuloy, dumaan muna sila sa simbahan upang mabasbasan ng obispo ang mga armas na panlaban sa mga masasamang aswang. Humingi din si Marie ng holy water sa obispo na malugod naman itong ibinigay sa kanila. Si Drago ang umabot sa holy water upang mapunasan ang basang katawan ng sisidlan nito. Nang matuyo, ay kaagad niya itong ibinigay kay Marie. Nagpasalamat muna sila sa mabait na obispo, pati sa mga pari, tsaka nagpatuloy. Mabuti na lang
At may dala silang van na sasakyan kaya marami silang dalang mga plastic containers na may lamang banal na tubig. At huwag kayong mag-alala, iha. Ipagdadasal namin ang tagumpay nyo. Pahabol na saad ng obispo. Yes, Father, salamat po talaga. Iwan niyo muna ang address na inyong pupuntahan at susunod kami doon. Tatawagan ko lang ang iba pang mga pari dito sa lugar natin. Magpapadala pa kami ng galon-galon na tubig na bentitado doon sa pupuntahan nyo gamit ang aming mga sasakyan. Pahayag ng isa sa mga pari na kasama ng obispo. Labis ang kaligayahang nadama ni Marie. Kahit aswang siya at hindi katoliko, naniniwala pa rin siya sa kabutihan ng simbahan. Pagdating nila sa lugar nila Sanya, napansin nila na tila nagkukumahog ang mga masasamang aswang. Marami din silang naririnig na mga daing at hiyaw ng takot at kamatayan. Marie, ano na sa palagay mo ang mangyayari? Usisa ni Diego at George sa dalaga. Mukhang may nauna sa ating lumusob dito. Hindi ko lang sigurado kung sino basta pakiramdam ko. Matatalo pa rin sila ni Sanya kahit sugatan ng mga aswang. Ano ang gagawin natin, pamangkin? Makikinig na lang ba tayo habang nauubos ang mga sumusugod sa kanila? Tanong ng ama ni George. Hindi na natin hihintayin na maubos silang lahat. Susugod na tayo. Ihanda ang mga armas. Aatake tayo mula sa kisame ng lumang bahay na yon. Naroroon si Sanya. Buong tapang na pumanhik sa dalawang hagdan papuntang loob ng kisame sina Marie, George at Diego. Habang ang iba naman ay sumugod sa mga nag-aaway ng mga aswang. Kaagad na sumalubong sa kanilang paningin ang mga katawan ng dalawang grupo ng mga mabubuting aswang. Marami sa mga naunang sumugod ang namatay at naghihingalo. May mga lumalaban na mangilan-ngilan. May mga bagong dating na kasusugod lang. Ihanda ang mga baril na holy water at itapat ito kay Sanya. Fire! Buong tapang na sigaw ni Marie. Natamaan ang nakatalikod na si Sanya at kaagad na umusok ang balat ng masamang aswang. Napasigaw ito ng malakas sa sobrang hapdi na kanyang naramdaman. Tinablan nga siya! Ikamamatay nga niya ito! Napasigaw sa tuwa si Marie. Tuloy-tuloy lang na pumasok ang mga masasamang kalahi ni Sanya nang marinig ang malakas na sigaw ng kanilang pinuno. Sabay na napalingon sila Marie at mga kasamahan niya nang maramdaman na maraming pumanhik sa kisame. Ginamit ni Marie ang kanyang malapusang tingin at kita nilang hindi mga tao ang dumating. Kaagad niyang binalaan ang kanyang mga kasamahan, lalo na ang mga taong tulad ni Diego. Humanda kayo! Mga kampon sila ni Sanya at napakadami nila. Hinarap ng mga kasamahan ni Marie at George ang mga bagong dating na mga masasamang aswang. Mabubuting mga aswang laban sa masasamang mga aswang. At tao laban sa mga masasamang aswang. Nagpambuno ang dalawang panig habang ang iba ay pinasiritan ng holy water ang mga kampon ni Sanya. Nagbago ng anyo si Marie at George samantalang ang taong si Diego ay mabilis na kinuha ang liquid gun. Sabay nilang hinarap ang pinakamasamang aswang ni si Sanya. Nahawakan nito si George at walang pagdadalawang isip na ibinalibag ito ni Sanya patungo sa malaking puno. Akmang babarilin ito ni Diego ng holy water, ngunit maagap na hinawakan sinunggapan siya ni Sanya at ibinalibag din tulad ni George. Nabitawan nito ang hawak na liquid gun. Naging aswang na lumilipad si Marie at agad na dinampot ang nabitawang liquid gun ni Diego. Hinabol niya si Sanya na noon ay papatakas na. Natapatan ni Marie si Sanya at mabilis na itinutok ang holy water dito. Kahit nasukol na niya ito, nanatili pa ring napakabangis ni Sanya. Ang tingin niya kay Marie ay isang babaeng aswang na mahina. Sayang at hindi mo kasama ang pinsan at ang lalaking nauulol sa'yo. Pero di bale, pagkatapos kitang gutay-gutayin, sila naman, madali ko naman silang mahanap at mapapatay. Kung makakalusot ka sa akin at sa hawak ko, tayo lang naman dalawang orihinal na aswang, hindi ba Sanya? Magkaiba nga lang tayo. Ako ay mabait, ikaw ay taga-impyerno. Tayo lang dalawa ang dapat maglaban, wala nang iba. At pinasiritan agad ni Marie ng holy water ang pinuno ng mga masasamang lahi.
Ang bilis nga lang nakailag ni Sanya. Mabilis naman itong tumalon kay Marie. Nakahanda na ang mga pangil at mga matatalim na kuko nito upang warakin ang katawan ni Marie. Pero mabilis ding nakalipad si Marie. Tumaas pa ang kanyang paglipad para hindi siya maabot ni Sanya. Nanggagalaitin naman sa galit ang masamang aswang. Itinutok ni Marie ang liquid gun kay Sanya at sunod-sunod na ikinalapit. Mabilis itong umilag, subalit nahagip pa rin ito ng holy water at agarang umuusok muli ang katawan ng masamang aswang. Nagsimula ng malapnos ang balat nito habang panay ang sigaw ni Sanya, dulot ng mahapding balat. Para itong sinapian habang panay ang pangingisay. Inilibot ni Marie ang tingin sa buong paligid at natutuwa siya na mangilan-ngilan na lang ang natitira sa mga masasamang aswang. Bumulusok siya paibaba at sinunggaban ang di pa nakakabawing si Sanya. Pinipilit naman itong sabayan ang mabilis na kilos ni Marie, ngunit bigo siya. Nahawakan niya ang dalawang pulsuhan ni Sanya at buong lakas na ibinalibag ito ni Marie sa puno kung saan tumama si George. Napapahiyaw na lang ito at pinipilit pa ring makipaglaban, subalit isang malakas na hampas ng buntot ng pagi ang tumama kay Sanya. Napaigig ito sa sakit at tuluyang napasandal sa puno. Pinipilit nitong habulin ang hininga habang wala ng lakas ng pakikipaglaban. Hindi pa nakontento si Drago at muli niyang pinaghampas ng buntot ng pagi si Sanya hanggang sa mapagod siya. Kinuha nito ang isang container ng banal na tubig at walang pag-aatubiling ibinuhos niya ito kay Sanya. Napapaus na ito sa kakasigaw hanggang sa tuluyan na itong mawalan ng buhay. Bigla na lang nagliyab ang katawan ni Sanya at naglabas ito ng itim na usok na may masangsang na amoy. Napalingon sila nang marinig ang sigawan at hiyawan ng mga naglalabanan. Hindi nagtagal at umusok na ang mga masasamang lahi. Sa pangunguna ni George, nagapi nila ang masasamang aswang. Napupuno sa sigawan ng sakit, ng hirap at sigaw ng kamatayan ang lungga ni Sanya. Lahat ng mga masasamang lahi ay umusok, umapoy, hanggang sa naging abo. Abong tinunaw din ng tubig nang bigla na lang bumuhos ang malakas na ulan. Binasbasan kaagad ng obispo at mga pari ang lungga ni Sanya. Pagkatapos, itinipon nila ang mga bangkay ng mga mabubuting aswang. Dinasalan ito ng mga alagad ng Diyos sa kahinayaang ilibig ng matiwasay. Bumalik sa pagiging tao ang wangis ni Marie at doon napansin niya na nalalapnos din ang kanyang dalawang palad. Hindi niya kasi namalayan na tumagas ang holy water sa liquid gun. Matapos ang labanan ng mga aswang, nagpasya na silang bumalik sa kanilang baryo. Habang papasakay ng van si Marie, ay bigla na lang itong nahimatay. Mabuti na lang at maagap siyang sinalo ni Drago. Baka sa mukha ng binata ang pag-aalala sa dalaga. Dalayan ng labis ng pagod sa pakikipaglaban sa kapwa namin aswang. Hayaan mo, kailangan lang niyang magpahinga at paggising niya, ayos na siya. Nakangiting saad ng ina ni Marie na sinang-ayunan naman ng lahat. Nakaidlip din si Drago sa sasakyan. Ginising na lang siya ni George nang makauwi sila. Binuhat niya ang dalagang wala pa ring malay. Ang mga mabubuting lahi ay sabay-sabay na bumalik sa pagiging tao. Kinamot ng mga magulang ni Marie at George ang mga sugatan. Malaki ang pasasalamat nila at kaunti lang ang nalaga sa mga mabubuting lahi. Subalit ikinalulungkot nila ang pagpanaw ng kanilang mga kasamahan. Ang mga magulang ni George at ang mga kabataang sumuporta ay mga sugatan pero malalakas pa rin naman. Maya-maya ay nagmulat ng mata si Marie. Napakurap-kurap pa siya bago naalala ang nangyari. Napabalikwas siya ng bangon. Tutulungan sana niya ang kanyang pamilya na gumutin ang mga sugatan pero may benda ang kanyang dalawang palad. Napatingin siya sa isang bulto na papalabas at nakita niya si Drago na may dalang first aid kit. Ginamot pala nito ang kanyang nalalapnos na dalawang palad. Nagpasalamat siya sa binata at muli niyang nasilayan ang kislap ng mga mata nito na matagal nang nawala. Sobrang tuwa ni George nang madatnang nagising na ang pinsang si Marie. Agad niya itong nilapitan at niyakap ng mahigpit. "Marie,
Tapos na, panalo tayo sa labanan ng mga kapwa nating aswang. Ginawang instrumento ng Diyos ang mga alagad ng simbahan upang matulungan tayong puksain ang masasamang aswang. Mabuti na lang at may banal na tubig na ating naipanlaban kay Sanya at sa mga kalahi nito. Oo nga, George. Akala ko pa naman makakatulong kay Sanya ang biglang pag-ulan. Mabuti na lang at hindi nakabawi ang hayop na yon, kundi dahil sa tulong ng Diyos at sa tulong ng mga alagad ng simbahan, baka hindi natin sila natalo. Ginawa silang instrumento ng Diyos, ang mga tao, na ating Panginoon na rin, para panlaban sa mga masasamang lahi. Ang mga benditadong tubig at ulan mula sa kalangitan, iyon pala ang palatandaan na binibendisyonan ng Diyos ang tubig ulan para ito na ang papatay at tutunaw kina Sanya. Ramdam nilang lahat na ligtas na ang mga tao at mga mabubuting aswang at nararamdaman din niyang ayos na ang lahat. Isa na lang ang hiling ni Marie at iyon ay ang magkaayos sila ni Draco kahit hindi sila itinadhana para sa isa't isa. Nagpapalakpakan ang mga mabubuting aswang na sa ngayon ay mga tao na ang itsura. Masayang masaya sa kanilang tagumpay at umaasa din na sana magkabalikan sina Draco at Marie. Subalit, alam ni Marie na hindi pa iyon ang tamang oras para sa kanila ni Draco.